Matapang at diretsahang binatikos ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan tinukoy niya ang kawalan nito ng kakayahang mamuno. Nagbabala rin ang bise laban sa isang mapanganib na alyansang naglalayong panatilihin ang kahirapan ng mga Pilipino kasama ang banta ng malawakang dayaan sa nalalapit na halalan. Si Jason Rubrico magbabalita. Formal nang itinaas ni Vice President Sara Duterte ang mga kamay ng pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang tinaguriang Duterten, sa meeting de Avance sa Liwasang Bonifacio. Sa kanyang talumpati, walang paligoy-ligoy na tinukoy ni VP Sara ang ugat ng anyay patuloy na pagbagsak ng bansa. Ito ang maling pamumuno ni Marcos Jr. at ang pag-usbong ng isang alyansa na binuo umano mula sa kasakiman at kapangyarihan. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Dagdag pa ni VP Sara, patuloy umanong umiiwas si Marcos Jr. sa issue ng drug test na naging simbolo ng mga napabayaang pangako ng administrasyon. Malinaw rin ang naging pasaring ni VP Sara sa insidente ng pagdukot kay dating Pangulong Duterte na iniuugnay niya sa kasalukuyang gobyerno. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa ring tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test at nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo at dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit higit pa rito, binigyang diin ni VP Sara ang insultong idinudulot ng pamahalaan sa sambayan ng Pilipino, ang paggamit umano ng ayuda bilang kasangkapan para bilhin ang boto ng mamamayan. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan ito noong panahon ng pandemya. Ngunit kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Again, Filipinos deserve better. Kasunod nito, nagbabala si VP Sara sa posibleng malawakang dayaan sa darating na May 12 elections. Aniya, ang alyansang nabuo ay hindi lamang mapanganib kundi naglalayong ipagpatuloy ang pagpapahirap sa taong bayan. Ang binuong alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa ng isang administrasyong walang kakayahan, mga elitistang liberal, at mga tinaguriang makabayan na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Ibinahagi rin ng pangalawang Pangulo ang kanyang paghahambing sa alyansang ito sa mga bangungot ng nakaraan mula sa kapalpakan ng Yolanda Response hanggang sa panahon ng narco-politics kung saan aniyay iniwan sa gutom at kawalang malasakit ang mga Pilipino. Kaya naman, muling nanawagan si VP Sara sa mga botante na gamitin ang kanilang karapatan ng buong dangal at tapang ngayong darating na halalan. Let us show the world that no amount of vote buying or cheating can suppress the fury burning in our hearts. Time and again, you have heard me say, God save the Philippines. Ngayong Lunes, bumoto tayo ng diretso and
Let us all save the Philippines. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.